Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na maghahatid sa atin ng mabuting balita, lalo higit sa topic na pinag-uusapan natin, ano ba yung response ng isang makasalanan para sa kaligtasan. So, nasa episode 48 na po tayo. At pag-usapan natin last meeting, nakasama pala sa nais ng Diyos na gawin natin o yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin ay yung magsisi tayo. So nakita natin na ang pagsisisi ay hindi lamang nagmula sa tao, kundi ito iniuutos ng Diyos. So kung titingnan natin, ayon sa kaligtasan, ayon sa ating Panginoon, ang isang taong mapupunta sa kaharian ng Diyos ay yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 7:21, kasi sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon na ating tagapagligtas na makapapasok lamang daw sa kaharian ng kanyang amang nasa langit ay kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng kanyang amang. Kaya nga sa atin ang inaalam natin bilang makasalanan, ano-ano ba yung kalooban ng Ama para dapat nating gawin para makapasok tayo sa kanyang kaharian. So una, pinag-usapan natin yung pananampalataya. Pangalawa, itong pagsisisi. So nakita natin ayon sa banal na kasulatan, sabi sa Matthew 3:15, sabi ng Panginoon nung siya'y babautismo ni Juan, sabi ng Panginoon kay Juan, hayaan mo mangyari sa atin ngayon ang bagay na ito, sapagkat ito nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sa atin, tayong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, isa itong kailangan nating sundin, yung makasunod sa kalooban niya. So, isa sa pinagagawa ng Panginoon sa atin ayon sa Acts 17 verse 30 ay ang magsisi tayo. Kaya nga, kung meron tayong dapat ginagawa ngayon, para tugon natin doon sa biyaya ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin, isa itong iniuutos niya magsisi. Kaya nga sabi, sa mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon, pinag-uutos niya sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon o sa lahat ng dako na silang lahat ay magsisi. So isang utos, isang kalooban ng Diyos na tayo makapanumbalik sa Kanya. At ang isang maliwanag na sinasabi rin niya, sabi ng Panginoon, ayaw niya na ang isang tao ay mamamatay sa kanyang kasalanan. Gusto nga ng Panginoon na siya ay magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. So ang pagsisisi ay isang hakbang tungo sa pagbabago. Isang hakbang tungo sa pagbabago ng buhay mula sa makasalanang kalalagayan tungo sa kalalagayan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo, kung tayong lahat ay nangagkasala, so lahat tayo nire-required pala na magsisi para magsimula yung bagong buhay natin na buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Sabi nga, ito isang desisyon tungo sa pagbabago ng buhay mula sa makasalanang kalalagayan. Parang ito yung sinasabi kasi ng Panginoon, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at patuloy tayong magkaroon ng realization sa mga ginagawa natin para tayo ay makita natin yung mga bagay na dapat nating pagsisihan at lalo higit makita natin yung ating kalalagayan. At isa itong desisyon para bumalik sa piling ng Diyos. Kung titingnan natin ang mandate sa kay Paul nung siya ay inutusan ng ating Panginoon, ang sabi niya sa Acts chapter 26 verse 18, sabi rito, susuguin kita sa mga iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang sa mga pinapaging banal. So,
Ang pagsisisi isang desisyon tungo sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula kay Satanas tungo sa ating Diyos. Kaya nga sa atin, kung tayo magde-decide na magsisi at patuloy tayong mananampalataya, tayo po ay makababalik sa ating Panginoon. So lahat tayo nawalay sa Panginoon dahil sa ating kasalanan. Sabi nga sa Isaiah 59 verse 2, sorry po, ang iyong kasalanan nagiging dahilan kung bakit nalayo tayo sa Diyos. At ito rin yung dahilan kung bakit hindi niya pinakikinggan yung ating mga panalangin. So dahil sa kasalanan tayo po ay nawalay. Pero dahil sa pagsisisi, tayo po ay muling makababalik sa ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay patuloy na kikilala sa ating Panginoon at susunod sa kanyang mga utos, isa itong iniuutos ng Panginoon sa atin na magsisi tayo at patuloy na manumbalik sa kanya. So ito pala isang desisyon. Kaya nga kung tayo ay magde-decide na magsisi, ang desisyon na ito ay magbibigay din sa atin ng pag-asa para tayo ay makapanumbalik sa Diyos at lalo higit makapanirahan sa kanyang kaharian. Kaya nga once na tayo ay namulat sa aral ng Panginoon, meron siyang ginagawang paraan para tayo po ay makapanumbalik sa kanya. So maliwanag na magandang paraan ito palang binibigay sa atin ng Diyos o magandang chance ng Diyos sa atin para tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon tayo ng kapatawaran at higit sa lahat magkaroon tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. So, bakit tayo pinagsisisi? Ano ba ang bakit kailangan nating magsisi? So, una sa lahat, kung bakit kinakailangan tayo magsisi ayon sa Romans chapter 2 verse 4 ay upang bigyan tayo ng pagkakataon dahil napakabuti ng Diyos sa atin. So, ito yung kabutihan ng Diyos na hindi natin namamalayan. Kaya tinuturuan tayo magsisi. Sabi rito sa Romans 4:2, O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay kaya napakabuti niya sa'yo. So, ang isang dahilan pala kung bakit tayo pinagsisisi ng Panginoon dahil siya ay mabuti. Ibig sabihin kung ang Diyos natin ay masama, so hindi na tayo tuturuang magsisi. Hahayaan na tayong lahat na mapahamak at magkaroon ng kaparusahang walang hanggan. Kaya nga dito, ang isang dahilan pala kung bakit binigyan tayo ng pagkakataong magsisi dahil sa kabutihan niya. Sabi nga niya, siya ay mapagpigil at mapagpamanhin. Napakabuti ng Panginoon. So, hindi niya ginagawang kunin na tayo sa sanlibutan ito na hindi pa tayo nakapagsisi. At mapagpaumanhin siya, sabing ganon. At mapagpigil sa sarili. Alam niyo ba, may tama yung kasabihan na yung masamang damo ay matagal mamatay. So, kaya pala matagal silang mamatay, binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at makapanumbalik sa Kanya. Pero dahil minsan sa katigasan ng ulo natin, marami pong napahamak na hindi nagsisi. Dahil hindi sila naniwala sa Diyos o hindi nila narinig yung tungkol sa pagsisisi na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya nga mula sa mga bagay na natutunan natin, tayo ngayon ay nakapagsisisi. At higit sa lahat, nagkakaroon tayo ng pagkakataong makapanumbalik sa Kanya kasi binibigyan po tayo ng chance ng Diyos na bago tayo mamatay, ay mapagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Kaya nga sa mga taong nagmamatigas sa Diyos, magsisi ka man o hindi, mamamatay din tayo. At kapag tayo namatay sa ating pagkakasala, alam ng Diyos yung sobrang hirap na kahit ng isang tao na mamamatay siya na hindi siya napatawad sa kanyang kasalanan. Kaya nga sa atin, ang isang paraan para ikay mapatawad, una dapat nananampalataya ka doon sa nagpapatawad. Pangalawa, sumusunod ka sa utos niya na magsisi ka para ikaw ay makapanumbalik sa Kanya. Kaya nga mahalaga yung alam natin ang dahilan. At isang dahilan pala ng Diyos
para tayo, kung bakit tayo pinagsisisi ay napakabuti niya sa atin. So, mapalad tayo, meron tayong Diyos na mapagmahal, mabuti, mapagpigil, at higit sa lahat, mapagpaumanhin. Sa dami ng kasalanan ginawa natin, sa dami ng mga bagay na hindi natin ginagawa, yung hindi natin siya pinapansin, still binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi tayo. So, dapat samantalahin natin yung kabutihan ng ating Panginoon habang tayo ay may buhay pa, habang tayo ay may hininga pa. So, yun yung dahilan kung bakit tayo pinagsisisi. So, ano pa? So, dahil ito iniuutos ng Diyos. So, bukod sa Diyos ay mabuti kung bakit tayo pinagsisisi, iniuutos din ito ng Diyos sa atin. Sa Acts 17 verse 30, sabi rito, mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa kanyang tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila talikdan ng kanilang kasalanan at ang kanilang masamang pamumuhay. So, isang utos ng Diyos na magsisi at talikdan ng ating kasalanan. So, pag tayo hindi sumusunod sa utos ng Diyos, alam natin ang ating kalalagyan. So, magandang palang malaman natin kung ano-ano ba yung mga bagay na iniuutos ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak sa kabilang buhay. So, isa pala itong utos ng Diyos, yung magsisi. Sabi nga rito, mahabang panahon ang hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng tao. Ngunit iniuutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na talikdan nila ang kanilang magsisi sila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. So, lahat ng generation, sa lahat ng lugar, iniuutos pala ng Diyos yan sa atin. At mahalaga na makasunod tayo sa utos ng Diyos. Ang sino mang lumalabag sa kasalanan ay sumusuway sa utos ng Diyos. Kaya nga merong utos ang Diyos na gawin mo ito para ikaw ay hindi magkasala. So, dapat ginagawa natin. So, isa pala itong iniuutos ng Diyos sa atin. Ang tawag dito, sin of omission, pag nilalabag natin ito. So, lumalabag tayo sa mga iniuutos ng Diyos. Kaya nga, ang tao ay mapapahamak para hindi sila mapahamak. Dapat alam nila, excuse me po, dapat alam nila yung ano-ano ba yung kalooban ng Diyos. At ito po yung minsan na hindi natin napapansin dahil sa sobrang busy natin sa trabaho, sa hanap buhay, sa mahal sa buhay, sa nangyayari sa atin sa buhay. Minsan napaka-sobrang busy natin na hindi natin nalalaman na yung mga bagay na ipinagagawa sa atin na nagbibigay ng buhay. At alam naman natin na ang kabutihan ng Diyos ay walang katapat. Kahit tayo nagkasala, kahit tayo nalayo, kahit hindi natin siya pinapansin, siya ay mapagpigil, siya ay mapagtiis. At ang sabi nga, ang dahilan kasi, napakabuti niya sa atin kung bakit hindi pa niya ginagawa yung mga bagay na dapat niyang gawin sa mga tao. Alam naman natin ang sanlibutan ito ay hindi mananatili. Lahat tayo mawawala, lahat tayo ay mamamatay, lahat ng narito sa sanlibutan ay matutunaw, sobrang init. Pero kung ang isang tao na siya ay nakakilala sa Panginoon at nalaman niya yung mga dapat niyang gawin bago siya mawala rito sa sanlibutan ito, ang sabi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga isang requirements ng Panginoon sa atin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, itong makasunod tayo sa kanyang kalooban na ang kalooban pala niya, tayo ay magsisi. So, utos pala niya ito. Hindi ito utos ng pastor o ng pari o sino man. Utos ito ng Diyos na siyang nagmemay-ari ng kaharian ng langit. Utos ito ng Diyos na siyang nakakaalam kung paano makarating ang isang tao sa langit. Kaya nga, hindi ito natin nabasa, hindi natin ito natutunan. Ang tao ay umaasa na siya sa langit kasi ang alam niya ang Diyos ay mabuti. Subalit ang Diyos ay hindi lamang mabuti, siya ay Diyos din ng He is a just God. So siya isang makapangyarihan at siya isang makatwirang Diyos
na kaya niyang parusahan ang mga taong hindi mapapatawad sa kasalanan. Kaya nga ang isang desisyon na ito na dapat mong gawin ay dapat ginagawa natin na ang purpose nito para hindi tayo maparusahan sa ating kalalagayan na ito. Kaya nga once na tayo ay nakarinig ng salita ng Panginoon, lalong higit ito'y pinag-uutos ng Diyos. So, wag na tayo magdalawang isip para ito ay hindi tuparin. So, dapat tuparin natin ito para hindi tayo mapahamak. So, ano pang dahilan kung bakit tayo kinakailangan magsisi? Aside from mahal ito ang Diyos ay mabuti, aside from pinag-uutos ito ng Diyos, ang matindi, meron palang araw ng paghukom. So, pasensya na po, iniubo pa rin ako hanggang ngayon. So, kung bakit pala tayo pinagsisisi? Dahil itinakda na yung araw ng paghukom. So, kung titingnan natin sa verse 31, sabi rito, 17:31 ang gawa. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin. Sa pamamagitan ng kanyang hinirang, pinatunayan niya ito ng buhay niyang muli ang taong iyon. So, merong judgment day. Siguro ang lahat makarinig man ng aral ng Diyos o hindi, alam niya merong judgment day o merong araw ng paghukom. At kung tayo ay hindi natatakot sa araw ng paghukom, so ikaw yung taong nakakaalam kung paano tayo makaiwas sa kaparusahan. Kaya nga kung tayo po ay medyo natatakot pa sa ating kamatayan o natatakot tayong hukuman, so ibig sabihin, meron kang problema sa iyong kaligtasan. Kaya nga tayo, number 1 na dapat nating natutunan kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos ay yung paano tayo makaiwas sa kaparusahan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, tandaan natin ang Panginoon nung siya nagparito, nung siya nagkatawang tao, ang intention niya, magkaroon tayong lahat ng kaligtasan. So, yung kanyang paghihirap sa cross ay para sa lahat. Pero maraming tao ang hindi magbe-benefit ng kanyang kamatayan sa cross dahil wala siyang narinig na salita ng ating Panginoon. So, ito nga yung nakakalungkot. Alam natin na may Bible, alam natin na kahit saan may nangangaral, alam natin na merong Panginoon na nagligtas sa atin, and then tayo, hindi tayo natatakot man lamang doon sa araw ng paghukom dahil wala tayong idea kung ano itsura ng judgment day na tinatawag. Kaya nga sa atin, ang isang dahilan pala kung bakit iniuutos ng Diyos na tayo magsisi dahil meron na siyang araw ng paghukom at ang sabi nga, itinakda na ang araw na iyon. So, ibig sabihin, meron na pong petsa kung kailan huhukuman ng Diyos ang sangkatauhan. Meron na pong takdang panahon para matapos na tayo sa sanlibutan ito at parusahan ang dapat parusahan at magkaroon ng buhay na walang hanggan ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga minsan, pag tayo po ay nagpasawalang bahala, hindi natin alam kung tayo ay kabilang ba doon sa parurusahan o kabilang ba tayo doon sa magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa ating pag-aaral, sa ating mga ministry na ito, ang tao ay tinuturuan natin para makaiwas sa kapahamakan sa araw ng paghukom. Dapat siya, sa araw na yon, ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At dapat sa araw na yon, ang goal natin, hindi na tayo maparusahan. Kaya nga once na tayo po ay hindi nag-aral ng salita ng Diyos, minsan hindi natin alam kung ano yung dapat nating gawin para tayo ay hindi maparusahan. Tingnan niyo sa Romans 8:1. Ang sabi nga rito, kaya nga hindi nakatulang maparusahan ang sinumang nakipag-isa kay Kristo. So kung titingnan natin dito, hindi hahatulang maparusahan. Merong judgment day, merong hatol ang lahat sa atin. Pero sabi rito, yung makakaiwas sa kaparusahang na hatol, ibig sabihin yung not guilty, ay yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga sa atin, kung tayo po ay basta lang tayo nagpapakabuti, na nagsisimba,
nagdadasal, pero kung hindi natin malalayan na dapat pala natin makaisa si Kristo, so meron din pala tayong hatol na hinaharap. Ang sabi, hindi na hinahatulang maparusahan ang sinumang nakipag-isa kay Kristo. So kailangan pala natin makipagkaisa o reconcile sa ating Panginoon. Kaya nga sa atin, ang pagsisisi isang hakbang para tayo makapanumbalik sa Kanya, para makaisa natin ang ating Panginoon. At once na tayo po ay hindi nagsisi, tandaan natin hindi po tayo makakaiwas sa araw ng paghuhukom. At yung paghuhukom na yon, dalawa yung destination ng mga taong huhukuman. Either na heaven or hell. So parehang letter H ang ating hangganan. At do sa hangganan na yon, parehas po yung everlasting. Kung ikaw ay magkakaroon ng kaparusahan, everlasting punishment. So, walang hanggang pagdurusa, araw-gabi ay pahihirapan ayon sa Mateo. Kaya nga sa atin, hindi ba tayo natatakot sa araw ng paghukom? Maghihirap ka habang panahon sa kabilang buhay once na tayo ay hindi nagsisi. So, is a wrong choice, is a wrong decision kung ikaw ay mapupunta sa kapahamakan. Imagine natin, tayo isinilang na mahirap, nabuhay ng mahirap, pumasok ng mahirap, nagkaasawa na naghirap pa rin, mamatay tayong mahirap, and then sa kabilang buhay maghihirap pa rin. Talagang napaka-miserable na ng naging buhay natin. Iyon ay dahil lamang sa isang desisyon na hindi natin pinag-isipang mabuti. Kaya nga tayo, kung tayo ay magkakaroon ng panibagong pagkakataon sa piling ng Panginoon para hindi tayo maparusahan, so siguro magdesisyon na rin tayo sa buhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa diablo tungo sa ating Panginoon. At ang pagsisisi lamang ang isang hakbang para tayo ay makapanumbalik sa Kanya. At isuko natin yung ating sarili sa ating Panginoon na siyang may-ari ng buhay. So, huwag tayong magpasawalang bahala, mga kapatid. Meron pong araw ng paghukom. Kaya nga doon sa paghukom na yan, makakaligtas tayo sa kapahamakan o sa kaparusahan kung tayo po ay magsisisi at makakapanumbalik tayo sa ating Panginoon. So ano pa ang dahilan kung bakit tayo ay kinakailangan magsisi? Ang sabi rito, dahil para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Sabi sa Acts 2:38, sabi gano'n, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. So, kung titingnan natin ay tinuturuan tayo dito na magsisi at tumalikod sa ating kasalanan. Ito po yung unang panahon na si Peter and John ay nangaral sa Jerusalem. Ito yung unang preaching nila. At ipinaliwanag na rito kung sino si Jesus. At sa pamagitan ng preaching na yon, marami pong tao ng palataya at nagtanong sa ating mga alagad, mga kapatid, ano po yung dapat namin gawin? Sabi nga, pagsisihan niyo talikdan ang inyong kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo ay patawarin. So, yung kapatawaran ng kasalanan, nagsisimula yan sa pagsisisi at pagtalikod. At ang maganda rito sa ating ginagawa, inuna muna nating ituro yung pananampalataya. Kasi kung hindi po tayo mananampalataya, hindi po tayo tatalikod at hindi po tayo makapagsisisi sa ating ginagawang kasalanan. Kaya nga sa atin, ang number 1 na kailangan nating gawin, establish natin yung faith natin sa ating Panginoon. At higit sa lahat ay patuloy nating kilanlin ang ating Panginoon bilang Diyos at bilang tagapagligtas natin. Kung tayo po ay hindi mananalig, hindi rin po tayo magsisisi. Kasi kung anong dahilan ng pagsisisi mo kung wala ka namang pinaniniwalaan tungkol sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga kung ang pagsisisi isang utos ng Diyos sa atin, mga tao, sabihin, kaya mo gagawin ito, nananampalataya ka sa Kanya. Sa Acts 3:19, ganito rin ang sinasabi. Sabi, sabi rito, kaya't magsisi kayo, sabi ni na Peter dito,
Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong kasalanan. So, ang pagsisisi ay isang hakbang sa pagbabalik sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Nung nasa Saudi po ako, inihikayat po ako magbalik Islam. Kasi Islam daw ako dati. Tayo po mga Islam dati. So, dito sa Biblia, sa Diyos po tayo pinapanumbalik. At sa pamamagitan ng pagsisisi, makakabalik tayo sa Diyos. Kaya nga kung tayo po ay makasalanan, papawiin po ng Diyos yung ating mga kasalanan na yan. Once na tayo po ay nagsisi at tumalikod dito at nagpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoon. So, mahalaga na tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan. Kasi ang kasalanan ang magiging dahilan kung bakit tayo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay puno ng mga taong nagkasala, subalit ito yung mga nagkaroon ng kapatawaran. Kaya nga kung tayo magiging wise sa buhay, alam naman natin tayo ay nagkakasala. At kung tayo ay magdedesisyon ng tama, siguro kailangan natin sundin ang utos ng Panginoon na magsisi tayo at magbalik loob sa Kanya. So, isang magandang paraan, isang magandang balita ito sa ating mga makasalanan. Kaya nga once na po tayo ay nagsisi, once na tayo ay nagkaroon ng pagkakataong makilala ang ating Panginoon pamamagitan ng pananampalataya, tayo pong lahat na nakakakilala at mananalig sa Kanya ay magkakaroon tayo ng pagkakataong mapatawad sa ating kasalanan at makakapanumbalik tayo sa Kanya. So, isang magandang paraan na binibigay ng Diyos sa atin, isang magandang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin ang paraan para tayo ay makapanumbalik sa Kanya at mapatawad sa ating kasalanan. So, therefore, kapag tayo po ay napatawad, sabi po sa Luke chapter 13 verse 5, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. So, mawawalan tayo ng buhay na walang hanggan, hindi tayo maliligtas kapag hindi po tayo nagsisi. Kaya nga sabi, pagsisihan, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Pag hindi kayo nagsisi, mapapahamak din tayong lahat. So, maliwanag na may pag-asa tayong hindi mapahamak. Maliwanag na ang pagsisisi isang hakbang tungo sa pagkakaroon din natin ng kaligtasan. Kaya nga kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, ang kailangan po natin ay magkaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod natin sa mga bagay na ito. At once na tayo hindi nagsisihan, sabi, tayo po ay mapapahamak. At yung kapahamakan na yon ay hindi natin gugustuhin kasi alam naman natin na ang kapahamakan na yon ay isang napakahirap na bagay para nasasapitin ng isang tao. So, mahalaga na magsisi tayo. At ang isang dahilan kung bakit tayo hindi makapagsisi dahil sa katigasan ng ulo natin. Sa Acts 7 verse 51, sabi rito ng mga alagad, napakatigas ng ulo ninyo, hindi pa nababago inyong kalooban, ay inyong dinggin ang katotohanan kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, iyon din ang inyong ginagawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu. So, ang paglaban sa Espiritu ay paglabag sa kalooban ng Diyos, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. At isang dahilan kung bakit tayo hindi nagsisisi, dahil napakatigas ng ulo natin, napakatigas ng kalooban natin. So, yun yung isang paraan para hindi tayo mapagsisi. Pangalawa, hindi natin kayang iwan yung mga gawa ng laman. Sa Galatians 5:19-21, yung mga gawa ng laman ang isang magiging dahilan kung bakit ayaw magsisi. Hindi mo kayang iwanan yung mga bisyo, yung mga lumang pagkatao natin, mga activities natin, mga kasalanan ginagawa natin. Hindi nating maiwan-iwan. At ang isang taong mapapahamak ay yung mga taong hindi lumalayo sa gawa ng laman.
yung mga taong napakatigas ng ulo matapos mapakinggan ang salita ng Diyos, and then hindi pa rin sila sumusunod. Napakatigas ng ulo at kalooban nila. Lumalaban lagi sila sa kalooban ng Espiritu. Ang nais ng Espiritu, magkaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan. At isang dahilan din yung manya na habit. Yung bukas na lang, puro bukas na lang magsisisi. And then inabot tayo ng kamatayan. So mga kapatid, mahalaga po ang makapagsisi po tayo. Ito iniuutos ng Diyos. Ito po ay isang bagay na binibigay sa atin ng Diyos na pagkakataon dahil siya ay napakabuti. So alam natin na may araw ng paghuhukom at dahil sa pagsisisi rin magkakaroon tayo ng kapatawaran, mapanumbalik tayo sa Diyos at magkakaroon po tayo ng kaligtasan. So mga kapatid, ito po ay isang mahalagang elemento rin ng pagkakaroon ng kaligtasan, yung makapagsisi po tayo. So para magawa po natin yun, establish po muna natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kapag na-establish natin yan, madali po natin magagawa yung pagsisisi, lalo higit ang pagtalikod sa mga kasalanan. So hanggang sa muli po tayo magsama-sama sa susunod na episode, mga kapatid, at nawa sa maikling mensahe na ito ay meron tayong napulot, meron tayong natutunan para sa ating sarili at may bahagi rin natin to sa mga kapatid natin na nagnanais magkaroon ng kaligtasan. So hanggang sa muli nating pagkita-kita at nawa ang kapurihan ay sa Diyos lamang at tayong lahat ay magkaroon ng kapayapaan at magkaroon tayo ng katagumpayan habang tayo ay nasa limbutang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po.